Grabe, kakaiba, nakakagulat yung ginawa ni Mayor Vico sa mga solo parents. Ano nga ba ito? Tara, pag-usapan po natin. By the way, bago po tayo magsimula mga kaparing, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Pakifollow na rin po ang ating Facebook page na Mr. Realytics. At shoutout po sa inyong lahat. Holy Week. Sana ay nakapaglaan kayo ng oras, lalo na sa inyong mga pamilya. Sa puntong ito, binabati po natin ang mga kasama sa Eco Waste Coalition. Maraming salamat po sa inyo. At advance Happy Earth Day po. Maraming salamat sa pagpapartner. Okay, bago po natin i-play yung video, gusto ko lang po talagang i-congratulate si Mayor Vico kasi umabot na po sa 3,500 na mga solo parents po sa Pasig City ang nakatanggap ng 1,000 piso buwan-buwan galing po sa LGU sa pangunguna ni Mayor Vico. So yun, sobrang malaking bagay po ito para sa ating mga solo parents na mag-isa pong nagtataguyod sa kanilang mga anak. At sana marami pa pong mga politiko ang kagaya ni Mayor Vico na may pahalaga sa ating mga solo parents at hindi po gaya ng iba na binabastos o kung ano mga malalaswang salita ang binibitawan, which is sobrang nakakabastos po at nakakasakit sa ating mga solo parents. Ano naman si Ma'am Winnie? Ma'am Winnie, gandang umaga po. Siyempre, kailangan din natin batiin dahil linggo po nila ngayon. At kailan ba yung Solo Parents Day mismo? Ngayon Lunes. Oo. Solo Parents Day, pero buong linggo. Galing. Okay. Happy Solo Parents Day this week sa inyong lahat. Pero, biro, bilang isang pinalaki ng isang solo parent din, kilala niyo naman po si Mami Ruby Rodriguez, si Mama Connie, alam ko yung sakripisyo ng mga solo parents natin na nagtatrabaho, may gawaing bahay, tapos nag-aalaga pa ng anak, napakahirap, napakalaking, yan ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat. Kaya saludo po ako sa mga solo parents natin. At ngayong Solo Parents Week, Solo Parents Day, sana maging makabuluhan po ang linggo na ito. At alam niyo naman po, para sa mga solo parents natin, kung ano yung pwede nating itulong, kung ano yung pwedeng suporta ng lokal na pamahalaan, ginagawa po natin. At katunayan, halimbawa yung allowance po natin sa solo parents, isa tayo sa mga nauna sa buong Pilipinas na nagpatupad ng batas na yun, gamit ang pondo ng lokal na pamahalaan. At sana lang, mainit pa ulo mga nasisilaw na. Kakaiba po talaga si Mayor Vico. Isipin po natin sa buong Pilipinas, ang Pasig po ang pinakaunang nagpatupad ng batas na nagbibigay po ng allowance sa mga solo parents. So yun, kaya nga po nasabi ni Mayor Vico, which is sana may mga iba pang lungsod ang gumawa po nito kasi sa buong Pilipinas po napakarami po mga solo parents na nagtataguyod po na mag-isa sa kanilang mga anak. Kaya sana mga kaparing ay marami pa pong mga lugar sa Pilipinas, especially dun sa mga mayayamang lungsod ang gumawa o gayahin yung ginawa po ni Mayor Vico. Pero yun nga, malay natin, diba, sa mga susunod na araw o buwan o taon ay meron pang mga lugar na susunod sa yapak ng Pasig City. Grabe, talagang yung budget po talaga ng Pasig napakalaki. Dahil po napakalaki nga naman po talaga ng budget ng Pasig, kaya makikita po natin sobrang dami pong benepisyo na binibigay ni Mayor Vico sa mga Pasigenyo. Dahil nga po 27.6 billion, ganun po kalaki ang budget ng Pasig ngayong taon, according po dun sa pasigcity.gov.ph. So ganun kalaking budget, kaya hindi na po nakakapagtaka na si Mayor Vico hindi siya marunong magtipid sa mga Pasigenyo gaya ng ginagawa ng ibang mga korap na politiko, mga korap na leader sa iba't ibang lugar, which is sobrang tipid sa kanilang mga nasasakupan. Imagine po sa mga solo parents nakakatanggap ng 1,000 buwan-buwan. 3,500 po ng mga solo parents po sa Pasig ang nakakatanggap. Samahan mo pa yung mga estudyante nakakatanggap din ng allowance, mga uniforms, diba? Mga dagdag allowance po sa mga estudyanteng may honors, etc. Sa mga scholar na umabot na po ng 25,000, libreng pang ospital sa ating mga senior, mga allowances din po na natatanggap ng ating mga senior na nasa edad 65 pataas o 60. Imagine mga kaparing, grabe po mga kaparing, talagang hindi marunong magtipid si Mayor Vico. Ito po yung tunay na leader. Yung talagang
pera ng taong bayan, then sa kanila mapupunta. Pera ng taong bayan, then sila po makikinabang, 'di ba? At ang kagandahan pa dito, hindi idinidikit ni Mayor Vico yung kanyang pangalan sa kanyang mga ginawa, no, katulad ng pagbibigay ng mga benepisyo sa iba't ibang sektor, 'di ba? So talagang ito po yung kagandahan kay Mayor Vico, kasi kung sa ibang politiko pa po ito, kung sa ibang politiko pa ito, nandiyan ay napakalaki po nilang pangalan. Ilalagay na po nila yan. Halimbawa, si Stephen Curry is mayor po ng Maynila. Ilalagay ni Stephen Curry Scholarship Program. 'Di ba? Stephen Curry nagbigay ng 1,000 allowance sa 3,500 ng mga solo parents ng Maynila. So, lagi pong nandun nakadikit yung mga pangalan nila. Aminin na po natin, nasanay na po tayo dyan. Napakaraming politiko po, napakaraming mga leader po sa iba't ibang lugar ang gumagawa niyan. Nandun palagi yung mga pangalan nila na kahit ang katotohanan ay pera po ng taong bayan ang ginamit dyan. Dito po naiiba si Mayor Vico. Hindi niya nilalagay o idinidikit man lang yung kanyang pangalan. Basta makinabang ang mga tao, matulungan ng mga Pasigueño, then okay lang kahit wala na yung kanyang pangalan. 'Di ba? Wala nang publicity, pero ito yung kagandahan. Kaya yun, malaking bagay po yung ginawa ni Mayor Vico para sa mga solo parents po natin. So tuloy po natin. Po kayo. Sige, eksento na. Alam niyo, nakakatawa itsura niyo kanina habang nanunumpa. Para kayong hino-hold up, dalawang kamay na kataas. Pero sa mga solo parent po natin, muli po, marami sa mga ginagawa natin ngayon ay bago. Diba, Ma'am Cheryl, Ma'am Tess, sa mga solo parent coordinator natin, dito, iba't ibang samahan mula sa Santa Lucia, may Bunga at Panggahan. Panggahan po kayo, no? Panggahan. May iba pa po bang barangay? May nakalita yan. Mula sa 3 barangay, hindi naman tayo magkakasya dito kung lahat-lahat talaga isama natin. Pero sana, habang ginagawa po natin ito, pinapatupad natin yung mga programa natin, may mga bago tayong benepisyo. Huwag nating ulitin po sana yung mga, ayoko naman sabihin pagkakamali, pero yun na nga, matuto tayo mula sa mga ibang sektor din. Yung mga sektor na mas nauna na ma-develop, ma-organize kaysa sa atin. Ang isa pong iiwasan natin ay yung, siyempre gusto natin malakas pati yung mga organization natin. Pero gusto natin maiwasan yung palakasan system na, oo, gusto natin malakas, malaking tulong ang mga organization. Ngayon pa lang, nakikita ko yung So yun po talaga yung pilit na inaalis po ni Mayor Vico sa Pasig, yung palakasan system. Yan po talaga kasi ito po, mga kwento lang po ito sa aming barangay sa Pasig. Dati po kasi, nung mga sinaunang naglingkod pa sa Pasig, which is sobrang uso pa po yung palakasan, kaya rin po nasabi, paulit-ulit na binabanggit ni Mayor Vico, malaking problema dati dito sa Pasig ay ang palakasan, especially sa mga barangays, no? Kung saan, kapag may mga binibigay na sabihin na po natin na counting mga ayuda, hindi po lahat nabibigyan, which is pili lang. Kung sino yung mga kilala, yun ang mas unang bibigyan. So, hindi po lahat nabibigyan. Yun po yung malaking problema dati sa Pasig. Gaya nga po ng sinasabi ni Mayor Vico na yung palakasan, kung sino yung kakilala ng mga nasa barangay, sila yung mga unang bibigyan, 'di ba? So yun ang problema. Yun po yung talagang binago ni Mayor Vico dito. Kaya nga po tuwing may ayuda, gaya po ng pagbibigay mas kung handog tuwing papalapit na po yung Pasko, kung saan lahat po ay nabibigyan ng mga grocery pack para po pang Noche Buena. So lahat po ng bahay nabibigyan. Imagine kung ibang politiko o iba po ang nakaupong mayor, for sure hindi po maalis yan yung palakasan. Malamang wala pong natatanggap ang mga Pasigueño ng mga pamaskong handog galing po sa LGU. So taon-taon po yan binibigay. Taon-taon po kami nakakatanggap yan. Kaya nga po malaking tulong Kasi hindi mo na kailangan mag-isip pa kung anong ihanda mo pang Noche Buena. Dahil LGU na po mismo ng Pasig ang magbibigay. Ang kagandahan, walang pangalan nila ng kahit sinong Poncio Pilatong politiko. Pangalan, logo lang po ng Pasig. Yan po yung kagandahan dito. Tanggal na yung palakasan system, yung anti-EPAL, wala na mga nakadikit na pangalan ng kung sino mga politiko. Tanggal na lahat ng mga yan. Yan po ang kagandahan dito. 3 represented ngayon na organization, NGO po kayo. Pero ang laki ng naitutulong nyo sa pamahalaan. Totoo po yan. Nakita na po natin yan itong nakaraang taon. Pero ang iiwasan natin ay maging palakasan system tayo. Tingnan niyo po ang ibang sektor natin, naging lahat dumadaan sa organization. Hindi dapat ganun ang mangyari. So, naalala ko po tuloy dati nung unang pagtakbo ni Mayor Vico bilang mayor ng Pasig. Palagi niyang binabanggit yung palakasan, yung tipong merong
bias, 'di ba? Parang hindi pantay-pantay na pagtingin sa mga tao na kapag malapit ka doon sa isang opisyal ng barangay o ng munisipyo, ikaw yung uunahin. So sobra daw yung palakasan dati. Kaya nung maupo po si Mayor Vico, sabi niya, so ito po, sabi po ni Mayor Vico to sa isang interview dati nung unang takbo niya tapos siya yung nanalo. Hindi niya tatanggalin yung mga nagtatrabaho sa munisipyo basta baguhin lang nila yung ugali nila. Tatanggalin lang nila bulok na sistema na nakasanayan daw po nila. So yun po yung sinasabi ni Mayor Vico dati. Para sa akin, kung hindi man congressman, baka senador po ang tatakbuhan ni Mayor Vico sa 2028 tama, sa next na election, no? So abangan po natin mga kaparen kung anong next na hakbang na gagawin po ng ating butihing Mayor Vico. And by the way, bago po tayo magtapos, don't forget to like and subscribe sa mga nais pong sumali sa ating Facebook group na Pro Vico Supporters. Ilalagay ko po yung link sa comment section. Yun lamang po and bye-bye.